Update sa presyo ng palay at sa mga binuksang warehouse para sa Benteng Bigas Meron na program at ang planong pagtaas ng capacity utilization ng rice processing system ating pag-uusapan kasama si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Admin Larry, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa atin lahat. Admin, recently po binuksan ng karagdagang 18 bodega ng NFA sa gitna at hilagang Luzon para po doon sa Benteng Bigas Meron na program. So, kamusta po ang programa ngayon? Ayun po in-open natin sa Region 2 and 3, including 3 sites sa may Cordillera o Administrative Region. 18 po ang total yan. Yan po ay para sa ating mga magsasaka na nakalista po sa RSBSA. So far, maganda naman po ang turnout. Yung first day, nakapagbenta 29 tons of rice para po sa ating mga magsasaka. At roughly mga 7,000 magsasaka ang nakapagbenepisyo na. Mm-hmm. I understand din, Admin, na merong limitasyon yung pagbili ng mga qualified mula Agosto hanggang Desyembre 2025. So ano po yung nailatag na mekanismo ng pamamahagi para matiyak po na patas po yung distribution sa mga qualified beneficiaries? Okay, no? Ang limit dyan ay 10 kilograms per month per RSBSA registered farmers na mayroon pong 2 hectares and below, no? Pero ang ginawa natin para at least hindi na pabalik-balik ang ating mga magsasaka, makamenos sa pagka-tricycle o sa sasakyan, pwede na po nilang makuha yung alokasyon nila hanggang Disyembre. Kanya po nung inopen po natin yan, marami po ang bumibili sa atin na sako-sako na. Kasi kinuha na nila yung 5 months allocation nila hanggang December. So, registered farmers na mayroong 2 hectares and below na sinasaka. Admin, palagi pong tanong simula pa nung mag-start yung P20 o yung Benteng Bigas Meron na program ang tanong palagi is, sapat po ba yung supply ng bigas sa mga bodega ng NFA, lalo na't inaasahang 5 million po yung magsasaka at farm workers na maaring makinabang sa programang ito? Tama, no? Kung 5 million talaga yan at yan ay sabay-sabay, medyo challenging yan. Pero base sa datos namin at base sa experiensya, hindi naman po nagsasabay-sabay yan. And in fact, kung tinitignan ko ang stock level natin, no? Sa 250,000 metric tons, kahit pa naglunsad na tayo ng maraming outlet ng Kadiwa ng Pangur, plus itong mga NFA warehouses para sa ating mga magsasaka, kaunti pa rin din po ang lumalabas. Hindi po ganun ka-substantial. Meaning, hindi po dapat tayong mangamba. Dahil mukhang slowly naman ang kumbaga yung paglalabas o pagbili ng ating mga magsasaka at mga recipients. No? Hindi naman siya yung bultuhan. Mm-hmm. Admin, unti-unting pinalalawak o i-expand po itong programang ito para mas marami pa pong makinabang. So ano po yung plano ng NFA para sa nakatakdang pagpapalawak para makinabang din ng iba pang rehiyon sa buong bansa? Well, ang National Food Authority, tuloy-tuloy po ang aming paggiling ng ating mga palay para mas marami tayong stocks ng bigas, no? Sa ating mga bodega. So far, okay po yung ating preparasyon dyan. Lahat ng ating bodega ay merong bigas na nakalaan dyan habang nire-roll out itong pagpapalawak na ito. Of course, mas gusto nga natin lumabas ang ating stocks, mas maraming lumabas na stocks para magkaroon tayo ng espasyo, no? Pagdating nitong September, October na harvest, no? Magpipik ang harvest. Kailangan tayo mabili sa ating mga magsasaka. Kanya kailangan natin taluwagin ng mga bodega. Admin, dumako naman tayo sa presyo ng palay. Ano po yung pinakahuling datos ng NFA tungkol sa galaw ng farm gate prices ng palay matapos po ipahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung 2 buwang suspensyon ng rice importation simula po sa September 1? Well, actually, ang ganda nung naging epekto rin nung
nung pag-suspend ng importations for 60 days kasi immediately nakita na namin na gumalaw sa 8 rehiyon. Nakita namin tumaas na, pinakamataas na itinaas ay 6% nung current level, no. So inaasahan namin na patuloy itong magpapataas ng presyo ng palay para makabawi-bawi naman ang ating mga magsasaka, no. May namomonitor na tayo ngayon sa fresh, no, sa Southern Mindanao 16.20, so mataas na 'yon. Sa bandang farm naman mga 18 pesos na ang fresh. Unlike nung mga nakakaraan, meron tayong na monitors lalo na bandang Central Luzon, no, nag-8, nag-9, nag-10 pesos. So ngayon sa Nueva Ecija kung saan na-monitor yung mga ganung presyo, ngayon 14 pesos na ron. So maganda na ang presyo. Pampanga na-monitor din yung 8 pesos, 13 pesos na ngayon. So meron din naman na mga lugar na hindi pa rin gumagalaw, like sa Aurora, mababa pa rin ang presyo, nasa 9 pesos pa rin kasi nga naman walang masyadong rice milling facilities doon, of which yun na rin yung tinitignan natin na magawa ng paraan. Mhm. Admin, bakit po, ayan po, narinig niyo po ako, Admin Larry? Opo. Diretso lang. Opo. Meron naman pong mga rehiyon na bumaba yung presyo ng palay. Ano po yung nakikitang dahilan ng NFA dito? Ganito kasi yan, by history, talaga namang ang presyo ng palay, kunwari, the start of harvest, maganda, habang nagpipik, bumababa. So, ang tingin namin dyan, baka doon sa mga rehiyon na yon, baka nagpipik, so meaning dumadami na ang inaani. At isa pang theory namin dyan, of course, kailangang i-verify, baka sa mga area na yon ay marami pa rin ang imported, no? Kanya walang yung ating mga millers doon, nagpipigil pa rin na bumili ng palay kasi nga baka marami pang stocks. So yun yung mga tinitignan na posibleng dahilan nito. Ano naman po yung masasabi, Admin, ng NFA sa planong pagtaas ng DA sa capacity utilization ng rice processing systems sa ating bansa? Kung ang tinutukoy ninyo yung mga rice processing system na itinayo under ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o yung RCEF, kasi karamihan dito ay I think mga 145, mga ganon ang naipamahagi na rito, no? At tinitignan yung utilization noon. Medyo mababa ang utilization ng karamihan dyan. In fact, some of them are idle. So, isa yan sa tinitignan na sa mapataas ang utilization rate nila para at least yung mga kooperatiba na maging viable, no, yung operation nila. Sa kasalukuyan, Admin, ano po ba yung role ng NFA sa pagpapatakbo o yung pakikipag-ugnayan sa rice processing systems na ito? Sa ngayon kasi yung sa rice processing system under the RCEP, wala kaming kaugnayan doon, that's totally Department of Agriculture program na pinamamahagi nila. So, yun, that's the short answer for that. Wala kaming masyadong role doon sa mga rice processing center na yan. But, alam namin ang problema na yan, kanya doon naman sa panukala na baguhin ng RTL, pinasok na namin yan, pinropose na namin yan na sana pwede kaming mag-meal sa kanila o mag-dry deal sa mga rice processing system recipients na parang hindi na kami nakipag-bid or parang itrato na parang government entity sila since sila ay mga recipient ng ating mga programa. Sa ibang usapin naman po, Admin Larry, may tanong po ang ating kasamahan dito sa PTV na si Vel Custodio. May post po raw kayo sa social media page nyo na kung saan sinabi nyo na NFA is not your playground at ang nilatag nyo po ang listahan ng preventive suspensions, show cause orders at iba pa po. So ano daw po yung ibig sabihin nyo po rito sa post na ito? Well, ganito yan, since we assumed office NFA noong 2024 March,
talagang pina-intensify natin yung mga audits. Kasi nga, alam naman natin, hindi natin may pagkakaila na maraming mga usap-usapin sa ganyan nung mga nakaraan. That's why pinatutukan natin yan. And since I assume yan na yung datos, no, ng ating mga ginawa para mapigilan yung mga katiwalian. Of which yun na nga, na preventively suspended ko, total na 25. And then meron Ayan po, nawala po sa ating linya si NFA Administrator Larry Lacson. Sinasabi niya po yung patungkol po sa kanyang post sa social media. Ang pinatutungkulan po ay ang ongoing audits po since he assumed office.